Natigilan si Mary nang mabasa ang text ni Brent. Muling tumunog ang cellphone niya. Hey, I'm asking you, babe. Eva Maria, nasan ka na? Mag-reply ka naman at huwag puro sin lang. I know you are there. Don't ignore me. Babe, answer me. Eva Maria. Napahilot ng batok si Mary nang mabasa ang magkakasunod-sunod na text message ni Brent. Napailing siya at muli ibinalik ang atensyon sa keyboard. I don't have plan living in that palace with you. Sumagot ka agad si Brent. Aalis ako kung yan ang gusto mo. Matagal natigilan si Mary at binasa pa ulit-ulit ang text message ni Brent sa kanya. Nakaramdam siya ng guilt kahit hindi siya sigurado kung nagsasabi ba ng totoo si Brent. Bumuntong hininga siya at tiningnan si Brian. Napangiti si Mary nang makitang tulog na ang anak niya. Kaya pala bumigat ito bigla dahil nakatulog. Hinalikan niya sa tuktok ng ulo si Brian bago sinagot si Brent. Pag-usapan natin yan sa ibang araw. Pagod ako ngayon at gusto ko na magpahinga. Agad na sumagot si Brent. Good night, baby. Hinaplos ni Mary ang text message ni Brent. Pagkatapos ay ibinaba na ang cellphone sa gilid. Binuhat niya si Brian at pinahiga sa kama niya. Inabot ang kamay ng anak niya at madiin na hinalikan. Samantala, si Brent ay hindi dinadalaw ng antok. Simula nang putulin ni Mary ang pagpapalitan nila ng mensahe kanina. Pabaling-baling siya sa kama. Nang hindi na siya komportable ay bumangon siya at sinabunutan ang buhok. Bakit ba ako nagpapakahirap ng ganito? I could go to her and beg her. Muli siyang umiling at sinabunutan ang buhok. Humiga ulit sa kama niya pagkatapos ay pinilit na matulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Brent. Total ay Sunday kaya walang pasok sa opisina. Nag-gym muna siya bago lumabas ng palasyo. Kumunot ang noo niya nang makita si Manong na abala sa paglalagay ng gamit sa likuran ng sakyan. Nilapitan niya iyon at tinanong, Para saan yan, Manong? Dadalaw ba sa charity si Papa? May charity foundation kasi ang papa ni Brent kaya hindi na siya magtataka. Dati na niya itong gawain na mamigay ng donations, pagkain at mga laruan. Kaya nga niya nakilala si Mary dahil noong kasagsagan ng pagbibigay ng donation ng papa niya sa kainta ay sumama siya. Hindi ko po alam, sir, kung sa charity siya pupunta. Ang sabi lang sa akin ay aalis kami ngayong umaga. Tumango si Brent at sinilip ang mga paper bag. May mga damit at laruan. Mukhang batang lalaki ang pagbibigyan dahil puro cars and superheroes. Nasaan ba si Papa? Palabas na rin po iyon, sir. Sagot ni Manong. Nang makita ni Brent ang papa niya na palabas na sa main door ay hinintay niya ito. Natigilan rin si Vladimir nang makita ang anak. San? Tumango si Brent sa ama. Are you going to charity, pa? Tumikim si Vladimir, sabay iling. Hindi, anak. Bakit mo natanong? Nagsalubong ang kilay ni Brent. Mukhang may itinatago ang ama dahil hindi siya nito tinitingnan ng diretso. May mga laruan kayong dala. I just wonder kung sa charity kayo pupunta. Mahinang tumawa si Vladimir. Kinakabahan siya. Para yan sa aso nila, Mary. Sa kanila ako pupunta, anak. Nakita mo pala? Aso? Para sa aso ang mga laruan na superheroes and cars? Nakakatawa naman at may damit pa. May aso pala sila, Mary? Tumango si Vladimir. Oo, anak. Dahil ang pangalan. Brent did not correct him. Hinayaan ng ama hanggang sa makaalis. Nang mawala sa paningin niya ang sakyan ng kanyang ama ay mabilis siyang pumanhik sa taas at nagbihis. Pababa na siya na makasalubong ang ina. Brent, may lakad ka? Huminto si Brent at tumango sa kanyang ina. Pupunta ko sa bahay nila, Lolo Rodolfo. Sagot niya. Nanlalaki ang mga mata ni Laura. Alam niyang nandoon sa Mary nakatira ngayon. Dahil nandoon ang babaeng iyon kaya pupunta ka, Brent? Brent, tigilan mo na ang kahibangan mo sa kanya. Magsimula ka na at kalimutan ng babaeng. Ang gusto lang sa'yo ay saktan ka. Malalim na bumuntong hininga sa Brent. Mahal ko siya. Ipagtabuyan man niya ako at saktan ay tatanggapin ko. Pabayaan niyo na ako, Mama. Napahawak sa tapat ng dibdib si Laura nang marinig ang sinabi ni Brent. Nagulat siya at hindi makapaniwala. Nilagpasan siya ni Brent at agad na lumabas. Hinanap niya si Ben at sinundan nila ang sakyan ng papa niya. Ben, bilisan mo. Yes, sir. Sagot ni Ben. Inapakan ng preno at mabilis na pinatakbo ang sakyan. Nakasunod lang sila sa sakyan ni Vladimir at lingid sa kaalaman ni Vladimir na sinundan siya ni Brent.
Nang makarating si Vladimir sa bahay nila Mary ay agad siyang nag-doorbell. Sina Brent naman ay nasa gilid at nakamasid sa ama. Agad na lumabas sina Mary at Brian. Nagtakbuhan pa sila palapit sa gate. "Grandpa!" sigaw ni Brian. Napaupo ng maayos si Brent at tiningnan ng maigi ang batang tinawag na Grandpa ang kanyang ama. Lumabas din si Mary na nakangiti. Agad na binuhat ni Vladimir si Brian at mahigpit na niyakap. Pero nang madako ang muka ni Brian sa kinaroroonan ni Brent ay agad na napatitig si Brent sa bata. "Kamukha ko," bulong niya sa mababaw na tono. Natulala siya at hindi na maalis ang mga mata sa bata. Walang pagsidlan ang tuwa ng anak ko nang matanggap ang mga laruan na galing sa lolo Vladimir niya. Hindi na niya ito binitawan at dumapa sa carpet namin sa sala. Napailing ako. Katabi niya ang aso namin na nakikipaglaro na rin sa kanya. Si Chairman Vladimir ay hindi nagtagal dito. Pagkahatid niya ng mga pinamili para kay Brian ay agad din na umalis. My grandparents wasn't home. There at my uncle's Lennon mansion. Kami lang apat dito sa bahay dahil nag-off day rin ang dalawang kasambahay nila lolo. "Nay, magbe-bake po ako ng cupcakes." Paalam ko. Nasa sofa sila ni tatay at nakikipaglaro na rin sa anak ko. Pumasok ako sa kusina namin at inilabas ang mga ingredients na gagamitin ko. Kabisado ko na itong kusina nila lolo dahil madalas akong tumutulong kapag hapunan. Nag-ring ang cellphone ko. Kumunot ang noo ko nang mabasa ang pangalan ni Brent. Hindi ko sinagot at pinagmasdan lang ang screen hanggang sa maputol ang tawag. Masisira ang araw ko kapag pinatulan ko siya. Kagabi ay inasar niya ako. Kaninang umaga ay marami na naman siyang "I miss you" at "good morning." Sin lang lahat. Sa akin ang mga messages niya. Nakakainis na lalaki. Malalim akong bumuntong hininga. Umiling ako at muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa ko. Muling tumunog ang cellphone ko kaya nagmura ako ng mahina pero agad akong natigilan nang mabasa ang pangalan ni Samuel. Nagpunas ako ng kamay at mabilis na sinagot ang tawag. "Hey, gorgeous." Malapad akong ngumiti. "Hey, nasan ka?" tanong ko. Narinig ko siyang tumikim. "Here, just woke up. Pupunta ako dyan sa inyo maya-maya." I chuckled. "Okay, I'm baking cupcakes too." Ang sweet naman. "May bisita ka ba?" Umiling ako kahit walang kaharap. "No, ikaw kung pupunta ka." Muli siyang tumawa. "I'm coming. See you." Napangiti ako ng ibaba na ni Sam ang tawag. I'm comfortable with him. Pero hindi ko pa siya nakakapa sa puso ko kung may puwang na ba siya rito. Ibinalik ko ulit ang atensyon sa ginagawa. Ano kayang ginagawa ni Brent ngayon? Noon kasi kapag ganitong linggo ay nasa bahay lang kami. Wala akong pahinga noon dahil ang rupok niya. Bigla akong pinamulahan ng muka dahil sa naisip. Binatukan ko ang sarili. Hanggang ngayon kasi ay ang tanga-tanga ko pa rin pagdating sa kanya. Ewan ko ba, itong puso ko. Palagi akong talo pagdating kay Brent. Kaya ko naman lumaban pero hindi ko alam kung bakit nagpapatalo ako sa kanya. Ang Salvation Clan ay mga mod love. Lalaki man o babae, sa kanila ay matindi raw kung umibig. Ang mama, Ruby ko, hanggang sa pagpanaw niya ay si Papa pa rin ang nag-iisa sa buhay niya. Si Uncle Lennon, unang beses daw na umibig ay doon sa batang-bata na si Amy. Walang nakapagpahiwalay sa kanila kahit maraming pagsubok ang dumaan sa buhay nila. Si Chairman Vladimir, kahit anong sama ng ugali ni Madam Laura, ay nagtitiis siya kasi nga mahal niya. Heto ako, kahit durog na durog ay umiibig pa rin kahit masakit na ay sige pa rin. Pumikit ako. Gusto ko muna mag-isip bago pumasok ulit sa relasyon. My next relationship will be my last. So I'm not looking. I'm not worried. I'm not rushing. I want this love to find me, learn me, want me, need me, and love me in slow motion. I want my next man to be my forever. Napadilat ako mula sa malalim na pag-iisip nang pumasok si nanay sa kusina at agad na dinampot ang lalagyan ng asin. Nalalaki ang mga mata ko at naaalarma dahil sa kanyang pagmamadali. "Ano nangyayari, Nay?" Sinundan ko siya. "Huwag kang makikialam dito, Mary. Mas mabuting huwag ka nalalabas at akong harap sa lalaking iyon." Malakas ako napasinghap. Agad na tumakbo si nanay palabas kaya nilapitan ko ang oven at ini-off. Oh my God! Nasa labas si Brent na nagwawalang papasukin.
Nakita ko si tatay na buhat niya si Brian na para bang pinoprotektahan kay Brent. Anak, pigilan mo ang nanay mo. Napailing ako. Agad ako lumabas upang lapitan si nanay. Nasa gate si Brent na sumisigaw. Mary! Itinaas ni Nanay Helia ang kamay at sinabuyan ng asin si Brent. Ang kapal ng pagmumukha mo magpakita sa amin. Lumayas ka dito at huwag na huwag mong guluhin ang buhay ng anak ko. Muling itinaas ni Nanay ang kamay at sinabuyan ulit si Brent. Ginawang shield ni Brent ang kanyang mga kamay upang hindi iyon tumama sa kanyang mukha. Sandali lang po, ma'am. Gusto ko lang kayo makausap at wala akong intensyon na masama. Muling sumigaw si Nanay. Noon ay buong puso ko sa iyo pinagkatiwala ang anak ko. Pero anong ginawa mo? Pinalayas mo siya at hindi pinakinggan. Kaya lumayas ka dito. Hindi ko gustong makita ang pagmumukha mo. Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Pareho ko yung masama o ugali. Nakaramdam ako ng sakit para kay Brent dahil sa binitawan na salita ni nanay sa kanya. Maaaring nakakainis si Brent pero hindi kasi itim ng budhini ang kanyang ina. Agad ko nilapitan si nanay at inagaw ang hawak niyang asin. Nay, tama na yan. Hindi lang niya ang pulsuhan na hawak ko. Ang sabi ko sa'yo ay huwag kang makaalam dito, hindi ba? Pumasok ka na sa loob at akong haharap sa lalaking ito. Natigilan ako. Muli siyang sinabuyan ni nanay ng asin pero si Brent ay hindi natitinag sa kanyang kinatatayuan. Mary, save me! Si Brent, itinaas ang kamay sa akin na tumihingi ng saklolo. Magpapaliwanag po ako, ma'am. Sandali lang. Dagdag niya. Lumayas ka dito. Magpaliwanag ka sa pagong at huwag sa akin. Dahil pagod na si nanay sa kakadukot ng asin sa kanalalagyan nito, ay tinapon niya iyon lahat kay Brent, pati na rin ang plastic can. Malakas akong suminghap. Nalalaki ang mga mata ko at agad na hinawakan si nanay. Tumama iyon sa ulo ni Brent kaya sigurado ko nasaktan siya. Nay! Napalabas na rin si tatay na hanggang ngayon ay buhat niya si Brian. Nataranta ako. Hindi ko na alam ang susunod na gagawin ng madako ang mata ni Brent sa anak ko. Namulan siya ng pakialam sa amin pati sa galit ng nanay ko. Tila namagnat ang mga mata niya kay Brian nang makalapit ito sa amin. Mary, please! Open the door! I want to hug my son! Napaatras ako. He claimed Brian as his son. Walang question na inangkin niya ang anak ko. Tiningnan siya ni Brian at tinuro sa akin. My daddy! Naginit ang mga mata ko. Agad na hinawakan ni nanay si Brian sa kamay at balak ipasok sa loob ulit. Sumigaw ang anak ko. No, Grandma! He's daddy! Nagkawag siya at gustong lapitan si Brent. Nastatwan tatay ko. Si nanay ay walang magawa kundi ibaba si Brian dahil lumukot ito mula sa pagkakabuhat niya. Dumaloy ang luha ko. How come a 6 years old recognized his father? Ito ang unang beses na pagkikita nila ni Brent at kahit noon ay wala akong sinabi kay Brian tungkol sa ama niya. Hindi na ni Brian ang kamay ko at tinuro ang gate. Gusto niyang buksan ko iyon upang makapasok sa Brent. Lumapit ako sa gate. Nang magtama ang mga mata namin ni Brent, ay pareho na pala kaming umiiyak. Umiiyak rin siya katulad ko. Nasasaktan kaya siya tulad ng nararamdaman ko ngayon? Nagbaba ako kaagad ng tingin at inabot ang lock. Agad na binuksan ni Brent ang gate at lumuhod sa tapat ng anak ko. Napahawak ako sa halaman dahil para ko mawawala ng lakas. Sina nanay at tatay ay hindi na makakilos. Daddy! Tumili si Brian at mahinang tumawa. Ang saya-saya ng anak ko pero kami ng tatay niya ay parehong umiiyak. Suminghap ako at pinunasan ng luha. Narinig ko ang hikbi ni Brent pero pinilit niyang ngitian ang anak namin. Daddy, why are you crying? Muli ako napasinghap. Kinagat ko ang ibabang labi at tumingin sa ibang direksyon. Hinawakan siya ni Brent sa magkabilang balikat at pinagmasdan. I'm crying because I'm happy. I'm happy to see you finally. Muling ngumiti ang anak ko. Man, it's not crying. That's Mommy said, okay? I will give you a hug, Daddy. Bumalong ulit ang luha ko at napangiti. Tinakpan ko ang bibig at pinagmasdan sila na magkayakap. Nagpipigil lang si Brent na makagawa ng hikbi pero ang mga luha niya ay umaagos na. Binalingan ko ang mga magulang ko. Si tata ay walang reaksyon. Si nanay ay umiiyak na rin tulad namin. Umahon si Brent sa pagkakayakap sa anak namin at muli itong pinagmasdan. Bawat parte ng mukha ni Brian ay tinitigan niya. Hindi ko maitatago si Brian sa kanya dahil ang picture nito ang magsasabing anak nga niya, si Brian.
Hinaplos ni Brent ang pisngi niya. Nice meeting you. My name is Brent. Ikinulong ng anak ko ang mukha ni Brent sa maliit niyang kamay. My name is Brian. I'm 6 years old. Come inside, Daddy. I want to show you my toys and dog. Malakas akong napalunok. Inabot niya ang kamay ni Brent upang tulungan na tumayo. Blood is thicker than water. Ang anak ay hanapin rin ang magulang at papanigan. Nakalimutan na ni Brian sa nanay at tatay dahil ang buong atensyon niya ibinigay niya kay Brent. Hinilan niya si Brent upang papasukin sa loob ng bahay. Wala akong nagawa kundi lapitan ang mga magulang ko at sabay na yakapin. Tara na po sa loob. Put aside your worries. Ayun lang po para sa anak ko. Pinilit ko silang ngitian. Nakasunod na kami kina Brent nang may sumigaw sa gate. Mary! Napahinto ako. Nabitawan ko si nanay at tatay nang marinig ang boses ni Lalaine. Lalaine! Muli ako naiyak na makita siya sa harapan ng gate kasama si Ariston. Mary! Umiiyak na din siya. Tumakbo ako pabalik sa gate at sinugod ng yakap ang kaibigan ko. Mary! Umagulol siya ng iyak at niyakap akong pabalik. Hindi na ako makahinga sa pagkakayapos niya sa akin. 7 taon ba naman na lumipas kaya pati ako'y napahaguluhol na rin. Namiss ko siya ng sobra. Lalaine! Pinagpapalo niya ako ng mahina sa braso ko. Buhay ka nga! Buhay ka! Wala ka talagang puso, Mary. Paano mo nagawa na mag-last contact sa akin sa loob ng 7 taon, ha? Hindi ako sumagot. Bagkus ay niyakap ko pa siya ng napakahigpit. Matagal bago namin binitawan ng isa't isa. Pinunasan ko ang mga pisngi niya at ganun rin ang ginawa niya sa akin. Nagtitigan kami at sabay na tumawa. Marami akong kukwento sa kanya. Marami akong sasabihin tungkol sa naging buhay ko sa loob ng 7 taon. Humawak siya sa tapat ng dibdib at magkasunod-sunod na huminga ng malalim. Sama-sama mo talaga. Hindi mo ba alam na simula nang mawala kay para na rin akong namatay? 7 taon ako nagluluks at umiiyak sa burol mo. Natigilan ako. Si Ariston ay malakas na tumikim sa may gilid namin. My love, mukhang mali yata na sabi mo. Correction niya kay Lalaine. Umawa ang labi ko. My love, sila na ba? Binalingan siya ni Lalaine at hinampas sa braso. Totoo naman, hindi ba? Muling tumikim si Ariston. Si Sir Brent, ang 7 taon na nagluluks at umiiyak sa tapat ng pekeng burol niya at hindi ikaw. Malakas ako napasinghap. Napalingon ako sa kinatatayuan nila Brent. Ang mga magulang ko ay dahan-dahan na rin na lumapit kaya muling tumili si Lalaine. Nay! Tay! Mahinapan niya ako itunulak para makadaan papunta sa mga magulang ko. Napailing ako sabay ngiti. Hindi ko siya masisisi kung bakit ganito na lang ang reaksyon niya sa pagkikita-kita namin ulit. Niyakap niyang sabay ang mga magulang ko at para na rin nilang anak si Lalaine. Dahil sabay na kami lumaki at palagi siya sa bahay namin noon. Lalaine! Ani nanay, naiiyak din nang makita ang kaibigan ko. Tinnan sila ni Lalaine. Masaya ako makita kayo ulit. Masaya po ako. Napangiti ako ulit nang sugurin niya sila ulit ng mahigpit na yakap. Tumabi sa akin si Ariston at napailing. Kanina pa sa biyahe, hindi na siya mapalagay. Alam mo bang 7 taon niyang inaaway si Sir Brent? Sa tuwing nakikita niya, ipinagbababato niya ng kung ano-ano. Minsan ay ako ang nasasaktan kapag pumapagitna ako sa kanilang dalawa. Mabilis kong binalingan si Ariston. What he said surprised me. Lumunok ako at nag-iwas ng mga mata. Kung babasehan ko rin ang unang pagkikita namin ulit ni Brent, ay talagang maniniwala ako sa salita ni Ariston ngayon. Tulala siya noong una akong makita. Tapos noong kasunod ay lumuhod sa akin at umiiyak sa harapan ko. Totoo man o hindi pero huli na ang lahat. Nagkasakitan na kami lalo ngayon na maraming nadamay sa paghihiganti ko. Ang mana niya, ang apelyido niya, ang palasyo. Ito ang priority ko sa ngayon para tuluyan ng makaganti. Mabigat man sa dibdib pero hindi ko kayang umatras. Sana lang ay mapanindigan ko. Mommy! Lahat sila ay naagaw ni Brian ang atensyon. Si Ariston ay napatingin sa harapan at biglang natulala. Si Lalaine ay binalingan ako sabay singhap. Mommy? Ulit ni Lalaine na nakatingin sa akin. Ngumiti ako ng tipid. Binalingan ko si Ariston kaya natauhan at napatingin sa akin. Anak ko,
Halina kayo at ipakikilala ko sa inyo. Aya ko. Hinawakan ko sa braso si Lalaine na hanggang ngayon ay nakaawang ang mga labi. Tara na sa loob. Mainit na dito sa labas. Iginiya ko siya sa loob. Ang mga magulang ko naman ay sumunod sa amin kasama si Ariston. Nang makapasok kami sa sala ay hindi na nalubayan ni Brian si Brent. Namumula pa ang mga mata ni Brent at magulo ang buhok. Kung wala lang dito ang mga magulang ko ay lalapitan ko siya at aayusin ang buhok niya. Kumandong na si Brian sa daddy niya at nagpayaka pa dito. Kaya ang mga mata ni Nanay Helia ay kasintalim na ng sandata. Lumapit si Lalaine sa kinauupuan nila Brent. Ninitaan ko ang anak ko at ipinakilala si Lalaine. Brian, mag-bless ka sa tita Lalaine mo. Utos ko. Tiningalan niya kami. Ay, maliit na Brent. Kumunot ang noon niya kaya kamukha na ang ama niya. Nilahad ni Lalaine ang kamay sa anak ko. Agad naman iyong tinanggap ni Brian at nag-bless siya rito. Ipinakilala rin ni Brent sa Ariston sa anak namin. Nag-bless din ito kay Ariston pagkatapos ay hindi na kami pinansin. Mary, hindi ko akalain na may binata na kayo. Nagpunas ng mga mata si Lalaine. Namumula pa rin ang ilong hanggang ngayon dahil sa pag-iyak. Binasa ko ang labi. Sinulyapan ko si Brent. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Nagbaba ako ng mga mata. Tumayo ako at nag-excuse. Ikukuha ko na muna kayo ng maiinom. Paalam ko. Tumango sa akin si Lalaine. Pagkatapos ay lumapit kay nanay at sila na ang nag-usap. Mabilis akong pumasok sa kusina. Napasandal ako sa gilid ng pader at humawak sa tapat ng dibdib. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib ng makita ang kaibigan. Pero kinakabahan ako sa pagkikita ni Brent at ng anak namin. Kilala ko si Brent. Hindi siya titigil at mananahimik na lang lalo na ngayon na nalaman niyang may anak kami. Paano kung sabihin niyang magbalikan kami para sa bata? Napailing ako. Hindi. Ayaw ko. Paano kung kunin niya si Brian sa akin dahil 7 taon kong inilayo sa kanya? Muli akong napapikit. Hindi ko kaya. Mamamatay ako kung mawawala sa akin ang anak ko. Kay Brian lang ako humuhugot ng lakas para patuloy na mabuhay sa malupit na mundong ito. Minasahe ko ang nanginginig na mga kamay. Lumapit ako sa ref at naglabas ng malamig na tubig. Nakita ko rin ang orange juice at cocktail juice kaya inilabas ko rin iyon. Inilagay ko sa malaking tray kasama ang mga baso. Kinakabahan ako lumabas ng sala at inilapag iyon sa mesa. Sina Brian at Brent ay nasa carpet na at naglalaro. Daddy, move your car! Utos ni Brian. Napahinto kasi si Brent sa pakikipaglaro nang bumalik ako. Alright son. Mahina niyang sagot. Lihim akong ngumisi. Lumapit ako ulit kina Lalaine at nakipagkwentuhan. Sir? Ma'am? Natutuwa po akong makita kayo ulit. Panimula ni Ariston. Itinaas ni nanay ang kamay sa kanya. Katulad ng dati ay komportable siyang makipag-usap kay Ariston. Kami rin naman ni Roberto ay masayang nakita ka. Teka lang, kayo na pala ni Lalaine? Pinamulahan ng mukha si Lalaine pero itinaas ang kanang kamay upang ipakita sa amin ang suot niyang singsing. Napaawang ang mga labi ko. Sa nanay ay napasinghap. Ikakasal na kami sa susunod na buwan, kaya isa kayo sa pinakamalaking regalo na natanggap ko. Masayang balita ni Lalaine. Tumitig si nanay sa daliri ni Lalaine, sabay hawak sa tapat ng dibdib. Talaga? Magandang balita iyan sa amin. Kaya ikaw iho, alagaan mo at mahalin si Lalaine. Huwag kang gumaya sa iba dyan. Napapikit ako. Si Brent ang sentro na pinaparinggan niya. Tiningnan ko si nanay ng pailalim pero inirapan lang niya ako. Tinawagan ako ni Brian kaya ginamit ko rin na paraan para makalapit sa kanila. Umupo ako sa tabi ng anak ko. Sinulyapan ko si Brent. Kunot ang noo at hindi na nagsasalita. Sa tuwing kinakausap lang siya ni Brian ay saka sumasagot. Mommy, galit ka po? Tumingin ako kay Brian nang bigla niya iyong itanong. I smile at my 6-years-old son. No, baby. Why? Tumingin siya ulit sa akin. Kasi po hindi mo kinakausap si daddy ko. I gasped. Tumingin ako kay Brent at nakatingin rin ito sa akin. Umiling ako sa kanya. Ano naman po sasabihin ko sa daddy mo? Kayo ay naglalaro, hindi ba? Tumayo siya at muling umupo sa kandungan ni Brent. Sinuklay ni Brent ang mahabang buhok niya. Pagkatapos ay hinalikan siya sa tuktok ng ulo. Nagsiselos ka po, mommy?
I chuckled. Ano ba itong pinagsasabi ng anak ko? Baka kung ano pa isipin ni Brent lalo na't makitid ang utak nito. Brian, just play, okay? Itinaas niya ang dalawang kamay at pinaikot sa leeg ni Brent upang maabot niya iyon at napayuko ang daddy niya. Okay, sagot sa akin na hindi nakatingin. Lihim kong pinagmasdan si Brent, tumutubo na ulit ang mga balbas niya. Wala siyang pinagbago simula nang ayusin ulit ang sarili. Sunulyapan ko ang paa niya. Ang linis ng mga kuko at may mga balahibo ang mga daliri niya sa paa. Yumuko ako't kinagat ang ibabang labi. Pwede kayang magbunga ulit ang nangyari sa amin? Pero isang beses lang naman iyon kaya walang kasiguraduhan. Bakit ngayon ko lang ito naisip kung kailan desidido na ako makipaghiwalay sa kanya? Sinulyapan ko siya ulit pero muntik na akong masamid nang nakatingin pala ito sa akin. Agad ako nag-excuse para bumalik sa kusina pero pinigilan niya ang kamay ko. Dito ka lang sa tabi namin. Napaupo ako ulit. Malakas akong lumunok at lumingon sa akin naroroonan nila Lalaine. Nag-inat ang mukha ko na makitang silang apat ay nakatingin sa amin. Literal sa kamay ko na hawak ni Brent. Agad ko iyong hinila kaya nabitawan niya. Tumikim ako tinagod ang batok upang makaiwas sa kanila. Nakakahiya. Nakamasid pala sila sa amin simula pa kanina. Lahat kami napatingin sa pinto nang may biglang kumatok. Pasensya na po. Bukas ang gate kaya pumasok na ako sa loob. I chuckled when I saw Samuel. Tatayo ako ulit para salubungin siya pero hinila ako ni Brent kaya muntik na akong bumagsak sa kanila ni Brian. Hinawakan niya ako sa kamay ng mahigpit na para bang itinatali sa kanya. Huwag mo subukan na lumapit sa kanya kundi makakapatay ako. Nanindig ang balahibo ko sa batok nang bumulong siya sa tenga ko. Napabalik ako ng upo sa kanyang tabi nang hilahin niya ako. Tumikim ako sabay lunok. Agad rin na napatingin sa amin si Samuel at gumuhit sa kanyang muka ang pagkagulat. Tumayo si nanay at nilapitan siya. Si Brian ay nakalimutan ng Uncle Sam niya dahil nasa kay Brent na ang kanyang atensyon. Iho, ikaw pala. Halika dito, pumasok ka sa loob. Nakangiting aya ni nanay. Halata talaga na gustong-gusto niya si Samuel para sa akin. Tumango si Samuel at nagpasalamat. Lumapit sa amin at nag-hello kay Brian. Ngumiti sa kanya si Brian pagkatapos ay hinaplos ang panga ng daddy niya. Uncle, I have a dad. He is my daddy. Pagyayabang niya. Napasinghap ako. Tipid na ngumiti si Sam at tumango kay Brent. Hindi man lang nilapitan ng anak ko si Sam, na dati-rata ay tumatakbo siya rito sa tuwing dinadalaw kami. Lumapit si Sam sa sofa at nakaupo sa kanila. Agad siyang inasikaso ni nanay at binigyan ng maiinom. Pinakilala ni nanay sa kanya ang kaibigan ko. Hinila ko ang kamay kay Brent pero hindi niya iyon binitawan. Bitiwan mo nga ang kamay ko. Bulong ko. Iniiwasan kong marinig ng anak namin. Masama niya akong tinignan kaya inirapan ko siya. Mary, akala ko ba'y pinag-bake mo ako ng cupcakes? Nasaan na? God, I forgot to turn on the oven back. Paano kasi ang dami nangyari kaya nakalimutan ko ng balikan. Pasado 3:00 na rin ng hapon kaya para kong inaantok. Tinampal ko ang noo. Nakalimutan ko. Ngumisis Samuel. I'll help you. Natigilan ako. Bumulong ulit si Brent. Don't you dare say yes. Itinaas ko ang kamay kay Samuel at umiling sa kanya. Hindi Sam, ako na lang. Ready na kasi iyon. I-on ko lang ang oven. Nagpresenta si Lalaine na sasamahan ako sa kusina pero agad siyang pinigilan ni Ariston. Alam ko na kung bakit iyon ginawa ni Ariston dahil si Brent ang gusto niyang sumama sa akin. Tumayo ako. Sumunod din sa akin si Brent at binuhat ang anak namin. Let's go son. We'll help mommy. Yay! Itinaas ni Brian ang mga kamay. Wala na akong nagawa nang sumunod sila sa akin sa loob ng kusina. Ipinatong niya si Brian sa ibabaw ng counter at umupo siya sa mataas na upuan. Hinarang niya ang sarili sa anak para sa protection nito. Hindi na sana kayo sumunod dito. Wala naman akong gagawin dito. Tapos ko na ito kanina. Nakalimutan ko lang i-on ang oven. Hindi niya ako sinagot. Nagkulitan sila ni Brian. Kiniliti niya ang leeg ng anak ko. Kaya malakas iyon tumawa. Napailing ako sabay ngiti. Lumapit ako sa sink at hinugasan ang mga ginamit ko kanina. Let's go on vacation. A family vacation.
Napahinto ako sa ginagawa at nilingon siya. Hindi ako agad nakasagot dahil hindi ko alam ang sasabihin. Tinignan niya si Brian. Do you wanna go somewhere, son? Agad tumango si Brian. Opo, I want to watch superheroes. Mababaw niyang piningot ang tungki ng ilong ni Brian. Muli akong tiningnan ni Brian kaya nag-iwas ako kaagad ng tingin. Dumadagundong ang dibdib ko. Ang lakas-lakas ng hampas nitong puso ko. May resort ako sa Palawan. O baka gusto mo sa Kainta tayo pumunta? Munti ko nang mabitawan ng hawak na bowl nang marinig ang hometown ko. Actually, namimiss ko nang bumalik sa Kainta kung saan ako lumaki. Pero ang balikan, ang masamang alaala ko doon ay ayoko nang mangyari. Hindi ko pa nadadalaw ang burol ng mga magulang ko. Isang araw ay dadalhin daw ako doon ni Uncle Lennon dahil masyadong malayo dito sa tinitirhan namin. Gusto ko ring dalhin doon si Brent upang makilala niya ang lalaking nasa panaginip ko noon. Pero para saan pa? Ang pangalan na Ramon ang palagi kong binabanggit sa aking panaginip kaya lagi mainit ang ulo ni Brent noon. Pero hindi ko akalain na siya pala ang biological father ko. Alam mo, nagsisimula na ako magtrabaho sa top group, hindi ba? Wala akong panahon na magbakasyon ni Mama Michelle. Sagot ko. Malalim siyang bumuntong hininga. Sa weekend ay pwede naman natin gawin. Para sa anak naman natin. Itinaob ko ang hawak na bowl. Nilingon ko siya. I will check my schedule, Mr. CEO. Tumingin lang siya sa akin pagkatapos ay ibinalik ang mga mata sa anak namin. Itinaas ni Brian ang kamay sa daddy niya. Kinagat iyo ni Brian kaya humagikik siya. Nag-init ang puso ko. Itong unang beses na nakita ko ang anak ko na masayang masaya. Ang genuine na mga ngiti niya ngayon at totoong totoo.